Update ko lang dun sa mga injured, no? So, 8 na yung injured namin, pero out of the 8, 7 na yung discharged. So, isa na lang talaga yung inaantabayan namin. Yung nakakwento ko sa inyo ni Doris nung isang araw, yung kanina, na yung critical case natin. So, siya na lang yung binabantayan natin sa hospital. Tapos, yung nag-request ng repatriation, 187 na. Pero yung unang batch na aalis ay 26 sa mga pero susunod aside na from araw. That, kahapon nakapag-repat kami ng 5 turista. Mga estudyante na Pilipino pero nag-aaral sila sa Europe, yung mga ganon. So stranded lang. We just help them cross the border. Pero sila naman bahala dun sa mga airfare nila, no? Kinailangan lang namin iayusin yung entrance nila papuntang Jordan. Kung Okay. titignan mo yung yung mga news reports parang lumalala. Pero dito naman sa pag lumabas ka, makikita mo dumadami yung tao na nasa labas. Mm. Tapos sa yung mga nakuha namin balita by tomorrow, yung mga buses 60% gagana na ulit, no? From the 0 or 1 na line lang naggagana ngayon, magiging 60% na daw tomorrow. So, ganun yung sitwasyon, fluid, and yet may attacks pa rin. Pero I guess for the Israeli people kasi very resilient sila na business as usual. Kung pakikinggan mo yung siguro isa mga statements nila, ang ayaw lang talaga nila isang kapitbahay na kontra sa relihiyon nila at may kakayanan na magkaroon ng nuclear meron silang mga missile factories, ano rin armado din siya armado na bansa. Oo. Tapos ang kinakatakutan ng bansang ito na yung capability na gumawa ng missile magkaroon ng uranium na kakabit. So magiging ibang-iba yung magiging kalagayan dito sa rehiyon na to. So yan Opo. ang kinakatakutan nila at ang gusto ng bansang to mapilay yung kakayanan ng kabila Oo. na magkaroon often heard them say so. Existential threat yun sa kanila kasi ang usapan yung survival ng kanilang bansa, survival ng lahi nila. At Kasi manaig ang diplomasya. Hopefully, something will come out of it at maging peaceful ibang lugar, ulit. Hindi ako aware. Pero itong deployment ban kasi sa Israel, since 2023 pa, mm, nung nangyari yung October 7 incident. So, hindi nagbago yon. Wala dapat na non-essential travel, hindi pwede. No new deployments. Wala rin ganon. Yung Hamas, opo. ganun na yon. Tapos, meron na ring voluntary repatriation since so yung sitwasyon October. namin hindi bago. Paalis na Mm. namin, na i-repatriate na namin until July 12, until June 12, Okay. 1,333. Ngayon, since June 13, no, may mga request na na repatriation. And ang nakukuha naming bilang is 187, no? Pero dun sa 187 na yon, ang nag-confirm ngayon, yun yung kinakarir namin na mapa-cross ng border at mapalipad papuntang Pilipinas. Nag-post naman kami sa Facebook, no, asking them clearly sinong interesado sa voluntary repatriation. Nagbigay kami ng email address at saka instructions kung papaano. May mga na tumatawag naman, no? Pero pag nalaman nila yung na hindi dadaan ng airport ng Ben Gurion, yung mga ganon na ah, kasi yung iba meron kasi parang parang forced savings ba, Mm. no? Pikadon ang tawag nila dito. Pag uuwi na for good ang isang worker, kukunin mo yung amount na yon dun sa Ben Gurion Airport. Ang problema, kung saradong Ben Gurion, walang ibang lugar na pwedeng pagkukunan nun. Pwede ka lang mag-iwan ng SPA, tapos ipapadala na lang yung amount na yon sa bangko mo sa Pilipinas, for example. So yun, I think one of the reasons kaya medyo nag-aatubili yung mga kababayan natin, they would prefer to fly out of Ben Gurion. And that would mean a couple of more days or weeks, no?
hanggang sa maging medyo normal yung sitwasyon at saka yung mga services na normally So, may pondo ino-operate talaga sila pag uuwi na sila for good. And of course, I would understand din yung posisyon ng mga kababayan natin. They would want to have that money kaagad when they go home, no? Pero, and that might be one of the reasons kung bakit nag-aatubili sila. Pero, I don't hazard a guess, no? It's yung the decision na magpa-repatriate still remains a personal decision ng mga ang hirap kasi magsabi kasi napaka-fluid ng sitwasyon eh. Ah, I've had a discussion sa mga kapwa ko ambassadors dito. Lahat were trying to come up yung mga kumbaga anong thinking namin the 1 week, 2 weeks, 3 weeks. Ang naging decision namin ganito eh. Tuloy-tuloy na lang yung plano natin ng repatriation. Yun naging, yung mas marami yung community nila dito. So, lahat ang usapan, sige, let's get the ball rolling. Set up yung mga pamamaraan, how we can move our people. Pero pare-pareho ho yung nagiging desisyon yung isang ang bansa, kanya-kanyang bayad pa rin. Pero tutulungan na makakross pero kanya-kanyang bayad. Tinatapos yung inaantay namin ma-approve yung visa, yung transit visa nila. Ang problema kasi pag Friday at saka Saturday, sarado yung border. Kasi Shabbat. Kaya nga nagmamadali nga sana kami kung makuha sana na makaalis sila yung makuha yung mga visa sana today, sana maitakbo. Pero hindi pa darating na mga araw, meron first batch Basta na basta't hindi Friday, basta't hindi Saturday. Yan ang consideration. Sarado nga yung